May isang kapangyarihang mas malakas pa sa hangin, mas malalim pa sa karagatan, at mas makapangyarihan pa sa pinakamalakas na bagyo. Ito ay ang Espiritu Santo. Ngunit ano nga ba talaga ang pinagmulan nito? Bakit maraming Kristiyano ang nalilito sa tunay na kalikasan ng Espiritu Santo? Maaring narinig mo na ito ay isang bahagi ng Trinidad, o baka naman nakatagpo ka ng mga taong nagsasabing ito ay simpleng kapangyarihan lamang ng Diyos. Ngayon, bubuksan natin ang mga pahina ng Biblia upang tuklasin ang katotohanan na maaaring nagulat sa iyo. Hindi ito ang karaniwang pagtalakay na madalas mong naririnig sa mga simbahan. Ang pinagmulan ng Espiritu Santo ay isang misteryo na nagdulot ng mga dibisyon, pagtatalo, at maging pagbabangayan sa loob ng 2,000 taon. Isipin mo, kung mali ang iyong pag-unawa sa Espiritu Santo, paano magiging tama ang iyong relasyon sa Diyos? Ang katotohanan ay nakasulat sa Biblia, ngunit kailangan mong malaman kung paano ito basahin at unawain. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang mga tekstong malinaw na nagpapaliwanag kung saan talaga nanggaling ang Espiritu Santo at bakit ito mahalaga sa iyong pananampalataya at kaligtasan. Ang Espiritu Santo, isang mahiwagang presensya na madalas nating naririnig sa mga sermon, nakikita sa mga banal na kasulatan at pinag-uusapan sa mga simbahan. Ngunit ilan sa atin ang talagang nakakaunawa kung sino at ano ang Espiritu Santo? Saan ba talaga nanggaling ang Espiritu Santo at bakit mahalaga ang papel niya sa ating pananampalataya? Bago tayo tuluyang tumahak sa malalim na katanungang ito, hayaan ninyong ilatag ko muna ang isang mahalagang pundasyon. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang konseptong espiritual o isang ideya na nilikha ng tao. Hindi ito isang simbolo lamang o isang paraan ng pagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu Santo, ayon sa Biblia, ay isang tunay na persona, ang ikatlong persona ng Trinidad. Ang pinagmulan ng Espiritu Santo ay matatagpuan sa pinakasimula ng lahat ng bagay. Sa Genesis Kabanata 1, talata 2, sinasabi sa atin, "At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig." Pansinin ninyo, bago pa man nagsimula ang paglikha ng mundo, nandoon na ang Espiritu ng Diyos, aktibo at kumikilos. Ito ay nagbibigay sa atin ng unang pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng Espiritu Santo. Hindi siya nilikha, siya ay walang simula. Ang Espiritu Santo ay bahagi ng walang hanggang Trinidad, kasama ng Ama at ng Anak. Siya ay kaisa ng Diyos Ama at Diyos Anak mula pa sa walang hanggan. Ngunit may mga taong nagtatanong, kung ang Espiritu Santo ay Diyos, bakit tila bago lang siya lumitaw sa bagong tipan? Ito ay isang karaniwang maling pag-unawa. Ang katotohanan ay ang Espiritu Santo ay aktibo sa buong lumang tipan. Bagaman, ang kanyang presensya ay hindi kasing linaw na inihayag tulad ng sa bagong tipan. Sa lumang tipan, nakikita natin ang Espiritu ng Diyos na pumapasok sa mga propeta, nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na magsalita ng salita ng Diyos. Sa Ezekiel Kabanata 36, talata 26 at 27, sinabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo." Ang mga propesiya tulad nito ay nagpapahiwatig na darating ang araw na ang Espiritu Santo ay hindi lamang papasok sa ilang mga piniling tao, kundi ibubuhos sa lahat ng mananampalataya. Ito ay isang pangako na natupad sa araw ng Pentecostes na mababasa natin sa mga Gawa Kabanata 2. Subalit bago pa man dumating ang Pentecostes, may isang mahalagang kaganapan na nagbigay daan sa pagdating ng Espiritu Santo sa ganitong paraan. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 16, talata 7, "Gayunman sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Mabuti para sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang tagapagpayo. Ngunit kung aalis ako, ipapadala ko siya sa inyo." Dito nakikita natin na ang pagdating ng Espiritu Santo sa paraan na ating kilala ngayon
ay konektado sa pag-alis ni Jesus, sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, at pag-akyat sa langit. Ito ay hindi nangangahulugan na ang Espiritu Santo ay hindi umiiral bago ito, kundi ang kanyang papel at presensya sa buhay ng mga mananampalataya ay magbabago pagkatapos ng gawain ni Kristo. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pinagmulan ng Espiritu Santo sa konteksto ng Trinidad? Sa Juan Kabanata 15, talata 26, sinabi ni Jesus, "Kapag dumating ang tagapagpayo na aking ipapadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin." Ang pahayag na ito ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng malalim na pangunawa sa pinagmulan ng Espiritu Santo. Sabi niya, ang Espiritu ay nagmumula sa Ama. Ang salitang nagmumula dito ay hindi tumutukoy sa isang pansamantalang pagpapadala, kundi sa walang hanggang pinagmulan ng Espiritu Santo. Sa teolohiya, ito ay tinatawag na eternal procession o walang hanggang pagmumula. Hindi ito nangangahulugan na ang Espiritu Santo ay nilikha ng Ama o mas mababa kaysa sa Ama. Sa halip, ito ay naglalarawan ng walang hanggang relasyon sa loob ng Trinidad. Ang konseptong ito ay naging sanhi ng isa sa mga pinakamalalaking pagkakahati sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang Great Schism sa pagitan ng Eastern Orthodox at Roman Catholic Church noong taong 1054. Ang Eastern Church ay naniniwala na ang Espiritu Santo ay nagmumula lamang sa Ama, habang ang Western Church ay naniniwala na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama at sa Anak, kilala bilang Filioque Clause. Ngunit higit pa sa mga teolohikal na debate na ito, ang mahalaga ay maunawaan natin na ang Espiritu Santo ay hindi isang nilikha, hindi rin isang enerhiya lamang, kundi isang divine na persona na kaisa ng Ama at ng Anak mula pa sa walang hanggan. Sa katunayan, ang Espiritu Santo ay tinawag na Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo sa iba't ibang bahagi ng Biblia na nagpapakita ng kanyang malalim na pagkakaisa sa iba pang mga persona ng Trinidad. Sa Roma Kabanata 8, talata 9, sinabi ni Pablo, "Ngunit kayo ay wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung talagang ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ngunit kung ang sinuman ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya." Ang katanungan tungkol sa pinagmulan ng Espiritu Santo ay isa sa mga pinakamalalalim na paksa sa teolohiya. Marami sa atin ang nakarinig na tungkol sa Espiritu Santo, ngunit iilan lamang ang tunay na nakakaunawa kung saan talaga nagmula ang ikatlong persona ng Trinidad. Sa pagtalakay natin ngayon, lalahukan natin ang isang kamangha-manghang paglalakbay sa pag-unawa sa pinagmulan ng Espiritu Santo ayon sa banal na kasulatan. Una, mahalagang maintindihan na ang Espiritu Santo ay hindi simpleng kapangyarihan o impluwensya lamang. Siya ay isang persona, isang bahagi ng Trinidad, kasama ng Ama at ng Anak. Ngunit kung itatanong natin kung saan nagmula ang Espiritu Santo, kailangan nating bumalik sa pinakamalalim na aspeto ng pagka-Diyos. Sa Juan 14, versikulo 26, sinabi ni Jesus, "Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Dito, nakikita natin na ang Espiritu Santo ay ipinadala o nanggaling sa Ama. Ito ay isang mahalagang pahayag na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng Ama at ng Espiritu Santo. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sa Juan 15, versikulo 26, sinabi ni Jesus, "Subalit kapag dumating ang mang-aaliw na aking ipapadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin." Dito, nakikita natin ang isang mas detalyadong pahayag. Ang Espiritu Santo ay nagmumula o lumalabas mula sa Ama. Ang salitang nagmumula sa orihinal na Griego ay ekporeuomai, na nagpapahiwatig ng isang patuloy na proseso, hindi isang pangyayaring naganap lamang minsan sa nakaraan. Ito ay nagpapahiwatig na ang Espiritu Santo ay patuloy na nagmumula sa Ama sa isang walang hanggang proseso
na tinatawag ng mga teologo na ekporeusis o pagmumula. Subalit ang kwento ay mas komplikado pa. Sa Juan 16, versikulo 15, sinabi ni Jesus, "Ang lahat ng tinataglay ng Ama ay akin din. Kaya sinabi kong kukunin niya ang sa akin at ipahahayag sa inyo." Dito, nakikita natin ang isang kaugnayan sa pagitan ng Anak at ng Espiritu Santo. Bagamat ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama, mayroon ding isang paraan kung paano siya nauugnay sa Anak. Ang teolohikal na katanungang ito ay naging sanhi ng malaking pagtatalo sa kasaysayan ng Kristyanismo, na kilala bilang Filioque Controversy. Ang mga simbahang kanluranin, tulad ng Romano Katoliko, ay nagtuturo na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama at sa Anak, samantalang ang mga simbahang silanganing Orthodox ay nagtuturo na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama lamang, subalit sa pamamagitan ng Anak. Ngunit ano ang sinasabi talaga ng Biblia? Sa Roma 8, versikulo 9, mababasa natin, "Subalit kayo ay wala na sa laman kundi nasa Espiritu, kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. At kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo." Dito, nakikita natin na ang Espiritu Santo ay tinatawag na parehong Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo, na nagpapahiwatig ng malapit na kaugnayan sa parehong Ama at Anak. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang Espiritu Santo ay Diyos, tulad ng Ama at ng Anak. Siya ay walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, at nasa lahat ang dako. Hindi siya nilikha, kundi siya ay bahagi ng walang hanggang pagka-Diyos. Ang kanyang pinagmulan ay hindi mauunawaan ng lubos ng ating limitadong isipan, ngunit ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang relasyon sa loob ng Trinidad. Sa Gawa 2, nakikita natin ang pagbubuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Sinabi ni Pedro, "Kaya nga, yamang itinaas siya sa kanang kamay ng Diyos, at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, ibinuhos niya ito, gaya ng nakikita at naririnig ninyo ngayon." Dito, nakikita natin na ang Espiritu Santo ay ibinigay ng Ama sa Anak, na siyang nagbuhos nito sa mga mananampalataya. Ang pinagmulan ng Espiritu Santo ay isang malalim na misteryo na nagpapaalala sa atin ng limitasyon ng ating pag-unawa sa kalikasan ng Diyos. Subalit, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng sapat na impormasyon upang maunawaan ang kanyang papel at kahalagahan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Espiritu Santo, maraming tanong ang maaaring pumasok sa ating isipan. Sino ba talaga ang Espiritu Santo? Bakit siya mahalaga sa ating pananampalataya? At saan ba talaga siya nagmula? Sa ating paglalakbay ngayon, tutuklasin natin ang malalim na katotohanan tungkol sa Espiritu Santo bilang ikatlong persona ng Trinidad. Hindi ito simpleng konsepto na madaling unawain, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya na dapat nating pahalagahan. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang puwersa o kapangyarihan. Hindi rin siya isang bagay o enerhiya lamang. Sa katunayan, ang Espiritu Santo ay isang persona, isang banal na persona na may sariling pagkakakilanlan, ngunit nagkakaisa sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Tingnan natin ang ilang talata sa Biblia na nagpapatunay nito. Sa Mateo 28 kabanata, versikulo 11, sinabi ni Jesus, "Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Pansinin ninyo na ang Espiritu Santo ay binanggit kasama ng Ama at ng Anak, na nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos at pagkakapantay sa kanila. Sa 2 Korinto 13 kabanata, versikulo 14, sinabi ni Pablo, "Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat." Muli, nakikita natin dito ang pagkakapantay-pantay ng tatlong persona ng Trinidad. Ngunit may mga nagtatanong,
Kung ang Espiritu Santo ay Diyos, bakit tila mas madalas nating naririnig tungkol sa Diyos Ama at kay Jesus? Bakit parang may kalabuan ang pagkakakilanlan ng Espiritu Santo? Ang katotohanan ay, ang Espiritu Santo ay sadyang nagpapakumbaba. Sa Juan 16 na kabanata, versikulo 13 hanggang 14, sinabi ni Jesus, "Datapuwat kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, ay siya niyang sasalitain. At kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidat-dating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kukuha siya sa akin at ipahahayag niya sa inyo." Nakikita natin dito na ang tungkulin ng Espiritu Santo ay hindi ang itaas ang kanyang sarili, kundi ang itaas si Kristo. Siya ay tulad ng isang tagapagturo na nais na ang kanyang mga estudyante ang magtagumpay, hindi siya. Siya ay tulad ng isang direktor sa likod ng kamera na tinitiyak na ang mga artista sa harap ng kamera ang mapansin. Ngunit huwag tayong magkamali. Ang Espiritu Santo ay hindi mas mababa kaysa sa Ama o sa Anak. Sa Genesis 1 kabanata, versikulo 1 hanggang 2, mababasa natin, "Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig." Mula pa sa simula ng paglikha, ang Espiritu Santo ay kasama na, kumikilos kasama ng Diyos Ama. Sa katunayan, ang Espiritu Santo ay may mahahalagang papel sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Sa Lumang Tipan, siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga propeta upang magsalita ng salita ng Diyos. Sa Bagong Tipan, siya ang nagbigay kay Maria ng kakayahang ipagbuntis si Jesus. At sa buhay ni Jesus mismo, ang Espiritu Santo ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para sa kanyang ministeryo. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang Espiritu Santo ang naging pangunahing presensya ng Diyos sa lupa. Sa Gawa 2 kabanata, nakikita natin ang dramatikong pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, kung saan siya ay bumaba sa mga alagad tulad ng mga dilang apoy at binigyan sila ng kapangyarihang magsalita ng iba't ibang wika. Mula noon, ang Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos sa mga mananampalataya. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahang maunawaan ang salita ng Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang labanan ang kasalanan. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga espiritual na kaloob para sa paglilingkod. At siya ang nagbibigay sa atin ng bunga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pa. Ngunit paano natin mauunawaan ang relasyon ng Espiritu Santo sa Ama at sa Anak? Ito ay isang misteryo na mahirap unawain ng ating mga limitadong isipan. Ngunit ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng ilang pahiwatig. Sa Juan 15 kabanata, versikulo 26, sinabi ni Jesus, "Datapuwat pagparito ng mga aliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo tungkol sa akin." Dito, sinasabi ni Jesus na ang Espiritu Santo ay nagbubuhat sa Ama. Gayon din sa Gawa 2 kabanata, versikulo 33, sinabi ni Pedro, "Kaya't siya, sa naitaas sa kanan ng Diyos, at sa tinanggap niya sa Ama ang pangako tungkol sa Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na nakikita at naririnig ninyo." Muli nakikita natin dito ang koneksyon ng Espiritu Santo sa Ama. Ngunit ang Espiritu Santo ay may koneksyon din kay Jesus. Sa Roma 8 kabanata, versikulo 9, sinabi ni Pablo, "Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayo'y ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Datapuwat kung ang sinuman ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya." Pansinin ninyo na tinatawag ni Pablo ang Espiritu Santo bilang Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo, na nagpapakita ng malapit na koneksyon ng Espiritu sa parehong Ama at Anak. Ang misteryo ng Trinidad, ang pagiging tatlo sa isa ng Diyos, ay isang doktrina na hindi natin maaaring lubusang maunawaan, ngunit maaari nating pahalagahan.
Ito ay tulad ng tubig na maaaring maging solid, yelo, liquid, tubig, o gas, singaw, ngunit ito ay iisang substance pa rin. O tulad ng araw na nagbibigay ng liwanag, init, at enerhiya, ngunit ito ay iisang araw pa rin. Ang Espiritu Santo bilang bahagi ng Trinidad ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos, na ang Diyos ay isang Diyos ng relasyon. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay nasa perpektong relasyon ng pag-ibig at pagkakaisa mula pa sa walang hanggan. At tayo, na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ay nilikha rin para sa relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Ang Espiritu Santo ay isang mahalagang bahagi ng banal na Trinidad, kasama ng Ama at ng Anak. Ngunit maraming mga mananampalataya ang nagtatanong, saan ba talaga nanggaling ang Espiritu Santo? Upang masagot ang malalim na katanungang ito, kailangan nating balikan ang Biblia at suriin ang mga talata na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng Espiritu Santo. Sa simula pa lang ng Biblia, makikita na natin ang presensya ng Espiritu Santo. Sa Genesis 1:4, mababasa natin na ang Espiritu ng Diyos ay lumilipad sa ibabaw ng mga tubig. Ito ay nagpapakita na ang Espiritu Santo ay naroon na bago pa man magsimula ang paglikha. Hindi siya isang nilalang, kundi bahagi ng walang hanggang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang kapangyarihan o impluensya. Siya ay isang persona, ang ikatlong persona ng Trinidad. Sa Juan 16, versikulo 13-14, sinabi ni Jesus, "Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Hindi siya magsasalita ng sa kanyang sarili, kundi sasabihin niya ang anumang marinig niya at ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukunin niya ang sa akin at ipahahayag sa inyo. Pansinin ang mga personal na panghalip na ginamit ni Jesus. Siya, hindi ito. Ito ay malinaw na nagpapakita na ang Espiritu Santo ay isang persona, hindi lamang isang kapangyarihan o lakas. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pinagmulan ng Espiritu Santo? Sa Juan 15, versikulo 26, sinabi ni Jesus, "Subalit kapag dumating na ang tagapagpayo, na aking ipapadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin." Dito, malinaw na sinasabi ni Jesus na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama. Sa teolohiya, ang konsepto na ito ay tinatawag na pagmumula o paglabas ng Espiritu Santo. Hindi ito tumutukoy sa isang temporal na simula, kundi sa walang hanggang relasyon sa loob ng Trinidad. Ang Espiritu Santo ay walang simula, tulad ng Ama at ng Anak. Siya ay walang hanggang Diyos, kasama ng Ama at ng Anak. Ang isang mahalagang punto na dapat nating maintindihan ay ang pagkakaiba ng pagmumula ng Espiritu Santo at ang pagkasugo sa Kanya. Sa Juan 16, versikulo 7, sinabi ni Jesus, "Gayunpaman sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapagpayo ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako ay aalis, ipapadala ko siya sa inyo." Ang pagkasugo ng Espiritu Santo ay tumutukoy sa kanyang misyon sa mundo, lalo na pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ito ay isang temporal na kaganapan na nagsimula sa araw ng Pentecostes ayon sa mga Gawa 2. Ngunit ang pagmumula ng Espiritu Santo ay tumutukoy sa kanyang walang hanggang relasyon sa loob ng Trinidad. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang kapangyarihan o impluensya na ginamit ng Diyos. Siya ay Diyos mismo, ang ikatlong persona ng Trinidad. Siya ay may sariling pagkatao, may kakayahang mag-isip, magmahal, at kumilos. Siya ay nagbibigay ng mga espiritual na kaloob, nagpapabanal sa mga mananampalataya, at nagbibigay ng kapangyarihan para sa ministeryo. Kaya ang sagot sa tanong na, saan nanggaling ang Espiritu Santo, ay simple ngunit malalim. Ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama, hindi bilang isang nilalang,
kundi bilang isang walang hanggang persona ng Diyos. Siya ay kasama ng Ama at ng Anak mula pa sa walang hanggan, at siya ay magpapatuloy na maging kasama nila magpakailanman. Ang isa sa pinakamalalim na aspeto ng Espiritu Santo ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang pangako ng Ama. Hindi ito simpleng pangako lamang, kundi isang makapangyarihang katuparan ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa Biblia makikita natin kung paano ito ipinangako ng Ama sa pamamagitan ng propesiya at kung paano ito natupad. Nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na maghintay sa Jerusalem, hindi lamang niya sinasabi na may darating, kundi ipinapaalala niya sa kanila ang isang pangakong nagsimula pa noong unang panahon. Tingnan natin ang mga Gawa 1:4-5. At noong sila'y nagkakatipon, ipinag-utos niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama, na sinabi niya, "Narinig ninyo sa akin sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, ngunit kayo'y babautismuhan ng Espiritu Santo pagkaraan ng ilang araw." Ang pangakong ito ay hindi lamang mula kay Jesus, kundi mula sa Ama mismo. Ito ang nagbibigay ng malalim na kahalagahan sa pagdating ng Espiritu Santo. Hindi ito aksidente o pagkakataon lamang, kundi isang maingat na planong bahagi ng walang hanggang layunin ng Diyos. Sa Lumang Tipan, makikita natin ang mga propesiya tungkol sa pagbubuhos ng Espiritu. Sa aklat ni Joel 2:28-29, sinabi ng Diyos, "At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong matatandang lalaki ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko ang aking Espiritu sa mga araw na yaon." Ang propesiyang ito ay direktang binanggit ni Pedro sa araw ng Pentecostes, na nagpapatunay na ang pagdating ng Espiritu Santo ay katuparan ng matagal ng pangako ng Ama. Ito ay nagpapakita na ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang mga pangako ay tiyak na matutupad sa tamang panahon. Hindi lang si Joel ang nagsalita tungkol dito. Si Propeta Ezekiel ay nagsabi rin ng tungkol sa pangako ng Espiritu. Sa Ezekiel 36:26-27, sinabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko ng bagong espiritu sa loob ninyo, at aalisin ko ang batong puso sa inyong laman, at bibigyan ko kayo ng pusong laman, at ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo sa aking mga palatuntunan, at iingatan ninyo ang aking mga kahatulan, at isasagawa ninyo." Ang pangakong ito ay nagpapakita na ang pagdating ng Espiritu Santo ay hindi lamang para sa kapangyarihan o mga kaloob, kundi para sa pagbabago ng puso at pagpapanumbalik ng relasyon sa Diyos. Ito ay tungkol sa paglikha ng bagong pakikipagtipan, kung saan ang batas ng Diyos ay nakaukit sa puso at hindi lamang sa mga bato. Si Jesus mismo ay nagsalita tungkol sa pangakong ito ng paulit-ulit sa kanyang ministeryo. Sa Juan 14:6-7 sinabi niya, "At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siyang makasama ninyo magpakailanman. Sa makatuwid ay ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo." Ang paggamit ni Jesus ng salitang ibang mang-aaliw ay nagpapahiwatig na siya mismo ay isang mang-aaliw at ang Espiritu Santo ay papalit sa kanya sa papel na ito. Ngunit hindi lamang ito pamalit kundi pagpapatuloy at pagpapapalawig ng presensya at ministeryo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salitang parakletos sa Griego na isinalin bilang mang-aaliw ay may malalim na kahulugan. Ito ay maaaring mga hulugan ng tagapayo, tagapamagitan, tagapagtanggol, o isang taong tumatayo sa tabi mo para tumulong. Ang lahat ng mga papel na ito ay ginagampanan ng Espiritu Santo bilang katuparan ng pangako ng Ama. Sa Juan 14:26, ipinagpatuloy ni Jesus, "Datapuwat ang mang-aaliw, sa makatuwid ay ang Espiritu Santo,
na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Dito, sinabi ni Jesus na ang Espiritu ay ipapadala ng Ama sa pangalan ni Jesus, na nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng tatlong persona ng Trinidad. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa mga alagad ni Jesus noong panahong iyon, kundi para sa lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon. Sa mga Gawa 2:38-39, matapos mangaral si Pedro sa araw ng Pentecostes, sinabi niya, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya." Ang katuparan ng pangako ng Ama ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang patuloy na realidad sa buhay ng mga mananampalataya. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang dumating sa araw ng Pentecostes at pagkatapos ay umalis, kundi siya ay nananatili bilang presensya ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang pagkakakilanlan ng Espiritu Santo bilang pangako ng Ama ay nagpapakita rin ng pagkakaisa ng layunin sa Trinidad. Ang Ama ay nangako, ang Anak ay naghanda ng daan, at ang Espiritu ay dumating upang tuparin ang pangako. Ito ay nagpapakita na ang tatlong persona ng Trinidad ay nagkakaisa sa plano ng kaligtasan at pagbabago ng sangkatauhan. Sa ating pag-unawa sa Espiritu Santo, mahalagang makilala natin siya bilang isang tunay na persona, hindi lamang isang kapangyarihan o impluensya. Maraming Kristiyano ang may maling pananaw tungkol dito, kaya titingnan natin ng malalim kung paano ipinakikilala ng Biblia ang Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, ang Espiritu Santo ay malinaw na inilarawan bilang isang persona na may sariling pagkakakilanlan. Hindi siya isang depersonal na puwersa lamang. Makikita natin sa Juan 14:26, sinabi ni Jesus, "Datapuwat ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi." Pansinin ninyo ang gamit ng salitang siya, isang personal na panghalip na nagpapakita ng personalidad. Ang Espiritu Santo ay nagtataglay ng mga katangian ng isang tunay na persona. Una, siya ay may isip. Sa 1 Corinto 2:10-11, sinasabi sa atin na sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Ang kakayahang magsaliksik at umunawa ay nangangailangan ng isang matalinong pag-iisip. Hindi maaaring gawin ito ng isang depersonal na puwersa. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay may damdamin. Sa Efeso 4:30, tayo ay pinaaalalahanan, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang salitang pighatiin o magdalamhati ay nagpapahiwatig ng emosyon. Ang isang bagay na walang personalidad ay hindi maaaring makaramdam ng pighati o kalungkutan. Pangatlo, siya ay may sariling kalooban. Sa 1 Corinto 12:11, tungkol sa mga espiritual na kaloob, sinasabi, "Datapuwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayunding espiritu na binabahabagi sa bawat isa ayon sa kaniyang ibig." Ang kakayahang magpasya at mamahagi ng mga kaloob ayon sa kaniyang ibig ay nagpapakita ng isang malalim na personalidad na may sariling kalooban at kagustuhan. Bukod sa mga katangiang ito, ang Espiritu Santo ay gumagawa ng mga aksyon na tanging isang persona lamang ang makagagawa. Siya ay nagtuturo, Juan 14:26, nagpapatotoo, Juan 15:26, namamagitan para sa mga banal, Roma 8:6-7, at nangungusap, Gawa 3:2. Sa Gawa 16:6-7, nakita natin na pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asya, na nagpapakita ng kanyang awtoridad at direktang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Maaaring isipin ng ilan na dahil ang Espiritu Santo ay kadalasang inilalarawan bilang hangin, apoy o tubig, siya ay isa lamang simbolo.
Ngunit ang mga ito ay mga metapora lamang na naglalarawan ng kanyang gawa, hindi ng kanyang esensya. Tulad ng paglalarawan kay Jesus bilang leon o kordero, hindi ibig sabihin na siya ay literal na hayop. Ang pagkilala sa Espiritu Santo bilang isang tunay na persona ay mahalaga sa ating pananampalataya. Kapag nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya bilang isang persona, hindi lamang bilang isang kapangyarihan, mas malalim ang ating relasyon sa Kanya. Hindi tayo basta humihingi ng higit pang kapangyarihan, kundi nakikipag-ugnayan sa isang banal na persona na nais magkaroon ng malalim na relasyon sa atin. Sa ating paglalakbay ng pananampalataya, kailangan nating kilalanin ang Espiritu Santo bilang kapantay ng Ama at ng Anak sa Trinidad. Siya ay hindi lamang isang extension ng kapangyarihan ng Diyos, kundi siya mismo ay Diyos. Ang ikatlong persona ng Trinidad na may sariling pagkakakilanlan, ngunit iisa pa rin sa esensya ng Diyos. Ang misteryo ng Trinidad ay malalim, ngunit ang pagkilala sa Espiritu Santo bilang isang tunay na persona ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano tayo dapat makipag-ugnayan sa Kanya sa ating pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Isa sa mga pinakamahahalagang papel na ginagampanan ng Espiritu Santo ay ang pagiging tagapagturo at tagapagbigay ng kaalaman sa mga mananampalataya. Hindi ito simpleng impluensya lamang, kundi isang aktibong presensya na gumagabay sa mga Kristiyano sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan niyang umalis, nakita niya ang kanilang kalungkutan. Ngunit binigyan niya sila ng isang pangako na nagbigay ng pag-asa. Datapwat sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Mabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Matatagpuan natin ito sa Juan Kapitulo 16, talata 9. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang pumalit kay Jesus, kundi nagdala rin ng mas malalim na pangunawa sa lahat ng itinuro ni Jesus. Sa Juan Kapitulo 14, talata 26, sinabi ni Jesus, "Datapwat ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi." Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, hindi ito simpleng intelektual na gawain lamang. Hindi sapat na magkaroon ng mataas na pinag-aralan o matalinong pag-iisip upang lubusang maunawaan ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo upang buksan ang ating mga isipan at puso sa mas malalim na katotohanan. Isipin mo ito. Maraming matatalinong tao ang nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi nakakaunawa ng tunay na kahulugan nito. Bakit? Dahil ang espiritual na mga bagay ay kailangang espiritual na kilalanin. Sinabi ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 2, talata 14, "Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu." Tandaan mo ang kwento ng mga alagad sa daan patungong Emmaus. Pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus, 2 alagad ang naglalakad nang makasalubong nila si Jesus, ngunit hindi nila siya nakilala. Habang kinakausap sila ni Jesus, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya sa kasulatan. Pagkatapos, nang nakilala na nila siya, sinabi nila sa isa't isa, "Hindi baga nag-alab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan at nang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?" Matatagpuan ito sa Lucas Kapitulo 24, talata 32. Iyan ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin ngayon. Binubuksan niya ang ating pangunawa upang makita natin si Jesus sa bawat pahina ng Biblia. Kapag nagbabasa tayo ng Lumang Tipan, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na makita ang mga propesiya tungkol kay Jesus. Kapag nagbabasa tayo ng mga ebanghelyo, binibigyang buhay niya ang mga salita at mga gawa ni Jesus. Kapag nagbabasa tayo ng mga sulat ni Pablo at ng ibang mga apostol, tinutulungan niya tayong maunawaan
kung paano natin dapat ipamuhay ang ating pananampalataya. Hindi lamang iyon, ang Espiritu Santo ay nagbibigay din sa atin ng personal na paggabay sa ating pang-araw-araw na mga desisyon. Maraming beses sa ating buhay, kailangan nating gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Minsan, hindi malinaw kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Sa mga panahong iyon, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng karunungan at pangunawa. Sa Kawikaan Kapitulo 3, talata 5 at 6, sinasabi sa atin, "Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas." Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Minsan, ang paggabay na ito ay dumarating sa pamamagitan ng isang maliit na tinig sa ating kalooban. Minsan, ito ay dumarating sa pamamagitan ng isang talatang nabasa natin sa Biblia na biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Minsan, ito ay dumarating sa pamamagitan ng payo ng isang mananampalatayang kaibigan. Ngunit sa lahat ng mga paraang ito, ang Espiritu Santo ang gumagawa upang gabayan tayo sa katotohanan. Ngunit may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang Espiritu Santo ay hindi kailanman gagabay sa atin sa isang bagay na salungat sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay ang ating batayan para sa lahat ng katotohanan, at ang Espiritu Santo, bilang may akda ng Biblia, ay hindi kailanman sasalungat sa kanyang sariling mga salita. Sa ating panahon ngayon, maraming nagsasabing sila ay pinangungunahan ng Espiritu, ngunit ang kanilang mga gawa at paniniwala ay taliwas sa malinaw na turo ng Biblia. Kailangan nating maging maingat at suriin ang lahat ng Espiritu, gaya ng payo ni Juan sa unang Juan Kapitulo 4, talata 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang nagsilitaw sa sanglibutan. Ang tunay na paggabay ng Espiritu Santo ay palaging naaayon sa salita ng Diyos. Kapag ang dalawang ito ay nagsasama, ang salita at ang Espiritu, doon tayo makakasiguro na tayo ay nasa tamang landas. Bukod sa pagiging tagapagturo at tagapagbigay ng kaalaman, ang Espiritu Santo ay nagbibigay din sa atin ng espiritual na mga kaloob. Ito ay mga espesyal na kakayahan na ibinibigay sa mga mananampalataya upang mapaglingkuran ang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Matatagpuan natin ang mga listahan ng mga kaloob na ito sa unang Korinto, Kapitulo 12, Roma Kapitulo 12, at Efeso Kapitulo 4. Ang mga kaloob na ito ay hindi para sa ating sariling kaluwalhatian o kapakinabangan, kundi para sa ikabubuti ng buong katawan ni Kristo. Sinabi ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 12, talata 9, "Datapwat ang bawat isa ay binibigyan ng kapahayagan ng Espiritu upang pakinabangan naman." Ang isa sa pinakamahalagang katotohanan na dapat nating maintindihan tungkol sa Espiritu Santo ay ang kanyang pagka-Diyos. Hindi lamang siya isang kapangyarihan o impluwensya ng Diyos, kundi siya mismo ay Diyos. Ito ang malinaw na aral ng Biblia na dapat nating pag-aralan ng mabuti. Sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo ay isang mahalagang bahagi ng doktrina ng Trinidad. Ngunit marami pa ring nalilito tungkol dito. Bakit ba mahalagang maintindihan natin na ang Espiritu Santo ay Diyos? Dahil kung hindi natin ito nauunawaan, hindi natin lubusang mauunawaan kung paano gumagawa ang Diyos sa ating buhay ngayon. Tingnan natin ang mga katibayan sa Biblia na nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay Diyos. Una sa lahat, sa Gawa Kapitulo 5, may isang kapansin-pansing kwento tungkol kina Ananias at Safira. Nang sinabi ni Pedro kay Ananias, "Bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo?" Sinabi rin niya kaagad, "Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos." Dito, malinaw na tinutukoy ni Pedro ang Espiritu Santo bilang Diyos. Sa unang Korinto Kapitulo 3, talata 16, sinabi ni Pablo, "Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo?" At sa unang Korinto Kapitulo 6, talata 11, sinabi niya, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo?
Ang paghahambing ng mga talatang ito ay nagpapakita na ang Espiritu Santo ay Diyos mismo na nananahan sa atin. Ang Espiritu Santo ay nagtataglay ng mga katangian na tanging sa Diyos lamang. Siya ay walang hanggan, ayon sa Hebreo, 9:14. Siya ay nasa lahat ng dako, ayon sa Awit 139, talata 7-10. Siya ay makapangyarihan sa lahat gaya ng sinasabi sa Lucas Kapitulo 1 talata 35. At siya ay nakakaalam ng lahat ayon sa unang Korinto 2 talata 10 at 11. Dagdag pa rito, ang Espiritu Santo ay gumagawa ng mga gawain na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Siya ay kasama sa paglikha ayon sa Genesis Kapitulo 1 talata 2 at Job Kapitulo 33 talata 4. Siya ang nagbigay ng inspirasyon sa mga manunulat ng Biblia ayon sa 2 Pedro Kapitulo 1 talata 21. At siya ang nagbibigay ng buhay na espiritual ayon sa Juan Kapitulo 6 talata 63. Ngunit hindi lamang siya Diyos, siya ay isang persona ng Trinidad. Ang Trinidad ay ang doktrina na nagtuturo na may iisang Diyos na umiiral sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang bawat isa ay lubos na Diyos, subalit may iisa lamang Diyos. Ito ay isang misteryo na hindi ganap na maiintindihan ng ating limitadong isipan, ngunit ito ay isang katotohanan na inihayag sa Biblia. Sa Mateo Kapitulo 28 talata 11, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin na sinabi niya pangalan, isahan, at hindi mga pangalan plus maramihan, na nagpapahiwatig ng pagkakaisa ng tatlong persona. Ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo ay hindi lamang isang teolohikal na punto na dapat nating alamin. Ito ay may malalim na implikasyon sa ating buhay Kristiyano. Kung ang Espiritu Santo ay Diyos, dapat nating igalang at sundin ang kanyang paggabay. Kung siya ay Diyos, ang kanyang presensya sa atin ay ang presensya mismo ng Diyos. Kung siya ay Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan mismo ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan na mamuhay para sa Kanya. Kaya kung minsan ay nakakaranas tayo ng pagdududa o kalituhan tungkol sa Espiritu Santo, dapat nating balikan ang mga katibayan sa Biblia na nagpapatunay sa Kanyang pagka-Diyos. Ang pag-unawa natin sa katotohanang ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga sa Kanyang gawain sa ating buhay at sa mas malaking kahandaan na sumunod sa Kanyang paggabay. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Siya ay Diyos mismo na nananahan sa atin, gumagabay sa atin, at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para sa buhay Kristiyano. At sa pamamagitan ng Kanyang presensya, tayo ay nagiging templo ng buhay na Diyos, isang katotohanan na dapat magbago sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang kapangyarihan o impluensya. Ayon sa Biblia, siya ay isang persona, ang ikatlong persona ng Trinidad. Ngunit saan nga ba talaga nagmula ang Espiritu Santo? Ito ang isang tanong na madalas nating naririnig mula sa mga naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya. Para maintindihan natin kung saan nagmula ang Espiritu Santo, kailangan nating balikan ang pinakasimula ng lahat, ang Genesis. Sa unang kabanata ng Biblia, makikita natin ang unang pagbanggit sa Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Napakaganda ng imahe nito, hindi ba? Bago pa man nagsimula ang paglikha ng mundo, nandoon na ang Espiritu Santo, kumikilala sa kapangyarihan at presensya niya mula pa sa simula ng panahon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Espiritu Santo ay nilikha. Hindi po. Ang Espiritu Santo ay walang pinagmulan na tulad ng mga nilikha. Siya ay kasama ng Ama at ng Anak sa walang hanggang pag-iral ng Trinidad. Isipin mo ito, kung ang Diyos ay walang hanggan, kung gayon ang Espiritu Santo, bilang bahagi ng Trinidad, ay walang hanggan din. Sa Juan 15:26, sinabi ni Jesus, "Ngunit kapag dumating ang tagapagtaguyod, na aking ipapadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama,
siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Dito, malinaw na sinabi ni Jesus na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama. Ito ay isang mahalagang pahayag tungkol sa pinagmulan ng Espiritu Santo. Marami sa ating mga kapatid na Kristiyano ang naniniwala na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama at sa Anak, isang doktrina na kilala bilang filioque sa Latin. Ito ay naging sanhi ng malaking pagkakahati sa pagitan ng mga simbahang Silangan at Kanluran noong 1054. Ang mga simbahan sa Silangan ay naniniwalang ang Espiritu Santo ay nagmumula lamang sa Ama, habang ang mga simbahan sa Kanluran ay naniniwalang siya ay nagmumula sa Ama at sa Anak. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Sa Juan 14:16, sinabi ni Jesus, "At ako ay hihingi sa Ama, at bibigyan niya kayo ng ibang tagapagtaguyod upang makasama ninyo magpakailanman." Dito, nakikita natin na ang Ama ang nagpapadala ng Espiritu Santo, ngunit sa pamamagitan ng kahilingan ni Jesus. Ito ay nagpapahiwatig ng malalim na relasyon sa pagitan ng tatlong persona ng Trinidad. Sa Juan 17:7, sinabi rin ni Jesus, "Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapagtaguyod ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako ay aalis, ipapadala ko siya sa inyo." Dito sinasabi ni Jesus na siya mismo ang magpapadala ng Espiritu Santo. Kaya, bagamat ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama, siya ay ipinapadala sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang nagpapakita sa atin ng magandang larawan ng Trinidad. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay magkakaugnay at nagtatrabaho ng magkakasama para sa ating kaligtasan. Walang pagkakahiwalay o pagtatalo sa pagitan nila. Sila ay nagkakaisa sa layunin at pagkilos. Ang pagmumulan ng Espiritu Santo mula sa Ama ay hindi nangangahulugan na siya ay mas mababa kaysa sa Ama o sa Anak. Sa katunayan, ang Biblia ay malinaw na itinuturo na ang Espiritu Santo ay kapantay ng Ama at ng Anak sa kabanalan, kapangyarihan at kaluwalhatian. Siya ay Diyos, kasama ng Ama at ng Anak. Sa Gawa 3:4, sinabi ni Pedro kay Ananias, "Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos." Dito, malinaw na tinukoy ni Pedro ang Espiritu Santo bilang Diyos. Kaya, ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang kapangyarihan o impluensya ng Diyos, kundi siya ay Diyos mismo. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng Espiritu Santo ay mahalaga para sa ating pananampalataya. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi isang malayo at hindi makilalang kapangyarihan, kundi isang personal na Diyos na nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay ipinadala ng Ama at ng Anak upang maging tagapagtaguyod at tagapagturo natin sa buhay Kristiyano. Ang Espiritu Santo ay isa sa mga pinakamahiwagang bahagi ng Trinidad, isang konsepto na madalas na mahirap maintindihan kahit para sa mga matagal ng Kristiyano. Marami sa atin ang nagtatanong, sino ba talaga ang Espiritu Santo? Saan siya nagmula? At bakit siya mahalaga sa ating pananampalataya? Kung ikaw ay naghahanap ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa Espiritu Santo, nasa tamang lugar ka. Hindi ito simpleng paksa, ngunit makakaasa ka na pagkatapos ng diskusyong ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na larawan kung sino ang Espiritu Santo at kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang puwersa o enerhiya. Siya ay isang persona, ang ikatlong persona ng Trinidad, kasama ng Ama at ng Anak. Ito ay isang fundamental na katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Sa Genesis Kapitulo 1, makikita natin ang unang pagbanggit sa Espiritu ng Diyos na lumalampas sa ibabaw ng mga tubig. Mula sa simula pa lamang, ang Espiritu Santo ay kasama na sa dakilang plano ng paglikha. Ang pinagmulan ng Espiritu Santo ay matatagpuan sa mismong kalikasan ng Diyos. Sa Juan 15:26, sinabi ni Jesus,
Ngunit kapag dumating ang tagapagtaguyod na aking ipapadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Dito, malinaw na sinasabi ni Jesus na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama. Ngunit may mas malalim pang aspeto dito. Sa tradisyon ng Eastern Orthodox Church, pinaniniwalaan na ang Espiritu Santo ay nagmumula lamang sa Ama. Samantalang sa Western Church, particular sa Roman Catholic at Protestant traditions, pinaniniwalaan na ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama at sa Anak, ang tinatawag na Filioque Clause. Ang pagkakaibang ito ay naging isa sa mga dahilan ng Great Schism noong 1054 AD na naghati sa Eastern at Western Christianity. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia mismo? Sa Juan 16 versikulo 14 hanggang 15, sinabi ni Jesus, "Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukunin niya ang sa akin at ipahahayag sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na kukunin niya ang sa akin at ipahahayag sa inyo." Ang mga bersikulong ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang pansamantalang bisita sa ating buhay. Siya ay permanenteng presensya na nangako ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Sa Juan 14 versikulo 16 hanggang 17, "At hihingi ako sa Ama, at bibigyan niya kayo ng ibang tagapagtaguyod, upang siya'y makasama ninyo magpakailanman, ang Espiritu ng katotohanan." Isipin mo ito, ang Diyos mismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating mga puso. Hindi ito isang maliit na bagay. Ito ay isang kamangha-manghang pribilehyo na dapat nating pahalagahan at igalang. Ang pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes na nakatala sa Gawa Kapitulo 2 ay nagmarka ng simula ng bagong panahon. Ang mga disipulo na dating takot at nagtatago ay bigla na lamang napuno ng katapangan at kapangyarihan. Nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika, nagpropesiya at nagpatotoo tungkol kay Jesus nang may kahangahangang kapangyarihan. Ito ang nagpapakita ng tunay na layunin ng Espiritu Santo, hindi lamang para magbigay ng espesyal na kaloob o kakayahan, kundi para bigyang kapangyarihan ang mga mananampalataya na maging epektibong saksi para kay Kristo. Sa Gawa Kapitulo 1 versikulo 8, sinabi ni Jesus, "Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo." Ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan. Siya rin ang nagtuturo at nagpapaalaala sa atin ng mga katotohanan ng Diyos. Sa Juan 14 versikulo 26, sinabi ni Jesus, "Ngunit ang tagapagtaguyod, ang Espiritu Santo, na ipapadala ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Kapag nag-aaral tayo ng Biblia at parang may biglang nagliliwanag sa ating isipan, iyon ay ang Espiritu Santo na gumagawa. Kapag nakakaramdam tayo ng malalim na pangungulila para sa Diyos, iyon ay ang Espiritu Santo na humihila sa ating mga puso. Kapag nararamdaman nating nahihiwalay tayo sa kasalanan, iyon ay ang Espiritu Santo na nagpapaalam sa atin. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang abstract na konsepto o isang teolohikal na punto ng diskusyon. Siya ay isang tunay na persona na aktibong kumikilos sa ating buhay araw-araw. Ginagabayan tayo, tinuturuan tayo, at tinutulungan tayong maging mas katulad ni Kristo. Kung ikaw ay nagtataka kung paano mo mas mararanasan ang presensya at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iyong buhay, narito ang ilang praktikal na hakbang. Una, hilingin mo. Sa Lucas 11 versikulo 13, sinabi ni Jesus, "Kung kayo nga bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya?" Pangalawa, maglaan ng panahon para sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pangatlo, maging handa na sumunod sa Kanyang paggabay.
Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyong pag-unawa tungkol sa Espiritu Santo, mangyaring i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mahalaga na mas marami pang tao ang makaunawa sa mahalagang katotohanan ito tungkol sa ating pananampalataya. Salamat sa panonood.